para sa discussion natin ng The Memory Keepers. I'm truly excited about discussing this work. So excited that I wasn't able to write down what I truly thought. Kasi parang racing ang mga naiisip ko about this work. And parang sa tingin ko, mas magandang i-generate or i-elicit ang mga pagbasa ng bawat isa tungkol sa kwentong ito. I shall begin with a quotable quote from the work. How might the arboreal voice look like on a page? This was written by the author herself on, and it truly struck me kasi napakaganda ng pagkatanong niya at importanteng tanong ito. The use of non-human narrators, animals, plants, di ba? Forces of nature. Matagal nang ginagawa ito sa panulat eh. May naalala ba kayong mga akda na non-human ang narrator at nagkaroon kayo ng it evoked something nung nabasa ninyo ito? So may I hear a few voices from our discussion? Yes, Kalay? I think I could consider this entity non-human when I was reading Marcus Zuzak's book, Death Was... Can you speak a little louder? Marcus Zuzak's The Book Thief. Okay. So the narrator there is Death himself. Right. And we think of death sometimes as like malignant or evil, but he's the one who picks up the dead during World War II and leads them to heaven or wherever that may be. And he's the one that I anchor in to guide me in the narrative. So that's probably one of the most Pero ano yung tsura memorable. ng physical form niya? Actually, it's not descripted so much as like an entity lang. I don't think he was even described as the usual image of that we have, yung may... Yung may karit? yeah. He's just like a spirit, Alright. a form of some kind Alright. that sort of carries the dead, their souls, to beyond. Okay, so yun. Thank you, Kalay. Eugene? Merong isang kwento sa Palangka na gustong-gusto ko. Ang pamagat ay historiador na punto de vista ng isang puno na ikinikwento. Kaya ang historiador kinikwento ang kasaysayan ng isang bayan sa punto de vista ng isang puno. Natatandaan mo kung sino yung author nito? Parang hindi na baka matulungan ako ng mga kasamahan dito kung sino ang sumulat. Pero tatandaan mo ba? Nabasa lang. Okay. Anyone else? So nabanggit ang puno, nabanggit ang isang konsepto, kamatayan. Sa storyang, sa nobela na nabasa natin, The Memory Keepers, ang nagnanarrate ay tao, pero napakalaki ng presensya ng puno sa loob ng nobela. Ngayon, ang isang kailangan din nating maisip sa ating diskusyon ngayon, sa workshop in particular, ay mga bahagi lamang ng nobela ang ating nabasa, hindi ang kabuuan. At sa akin, sa pagbasa ko, dahil hindi natin nabasa yung entirety, meron lang tayong maaaninag na possible trajectories ng naratibo. Pero hindi natin talaga alam kung ano yung outcome nito hanggang sa maririnig natin mula sa author mismo. At sa akin, parang ang laking naputol na sanga doon. Diba? Kaya kung sakaling hindi ko matalakay ang ibang mga katangian ng naratibo na dapat na mapansin din natin, ito ay dulot ng limitasyon na ilang kabanata lamang ang ating mga nasilip. But as it is very interesting. Una, ang tingin kong paggamit ng work, ng SAP, is something to talk about. Yung mismong dagta ng puno ang naging driving force ng naratibong ito.
hindi siya ordinaryong sap. Ito rin ang nagtataglay, parang elixir upang maalala ng mga tao ang mga piling alaala lamang ng kanilang buhay. So very cleverly done by the author in order to know, for the reader to know the specific histories of the children and the elders in the story. Meron ding isang importanteng character sa narrative na ito at siya si Lola Ne. So si Lola Ne, at lininaw ko kay senior moment, memory. Lininaw ko kay Ashley kung ang lola na ito ay buhay o patay na dun sa narrative na ito. At ang sagot niya ay buhay pa siya. Pero ang memory niya ay nagde-decline. Diba? At strategic yung pag-decline ng memory niya dahil sumasabay ito dun sa simponya ng mga pangyayari dun sa loob ng kwento. Dahil siya rin ang tagapangalaga ng punong ito na memory tree. Problematic yon, hindi ba? At umaalingaw na lamang ang mga kwento niya sa mga bata na ang mga pangalan ay Lance, di ba? Sino pa nga ba ang mga batang ito? Jupiter? Carlos po, sina Natalie, sina Yes. Mio, at marami pa. Okay. 10 barkada sila ng mga bata. At ang kapansin-pansin sa motley crew na ito ng mga bata ay malayang nagsasama ang mga batang lalaki at batang babae. At isa sa mga naitanong ko kay Ashley nung nag-uusap kami ay yung ganyang uri kasi ng camaraderie ng mga batang babae at lalaki. Well, hindi ko siya naramdaman or naranasan personally nung ako'y lumalaki. Para bang segregated. Yung paglaki ng mga batang babae ay hindi necessarily ka-mix ang mga lalaki. At may parang sweetness dun sa pagsasamang ito ng mga batang babae at lalaki. At hindi ko alam kung napansin niyo, parang may binubuong romance o parang may pagtingin si Lance kay Natalie na nakatulong dun sa pagiging page turner din ng narrative na ito. At tama nga yung hinala ko as a reader na may kinalaman yung affection na nararamdaman ni Lance para kay Natalie dahil sa dulo, merong ang tawag dito ni Butch Dalisay ay set piece na nandun na sa bandang dulo ng narrative. Ito yung makikilala ng mga batang ito ang younger selves ng mga ninuno nila. So, para sa akin, sa lahat ng mga bahagi ng nobelang ito yung pinakatampok at pinaka-maaalala ko sa The Memory Keepers. At meron itong tinuturo na insight tungkol dun sa kung paano tayo makitungo sa mga mismong mga magulang natin or elders natin. Kala natin pinanganak na silang matatanda, pero meron silang pagkabata. At sa pagkabata nila, nasisilip natin kung ano ang mga naging desisyon nila, bakit sila naging ganoon, and I truly appreciated that. Last point, nakita ko na yung 2 minutes remaining. Gusto kong, hindi naman baka shameless plugging ito, pero Kebs. Ang aking ina ay may sinulat na ang aking gubat. Ito'y isang memoir ng kanyang pagtatanim ng mga halaman at puno
sa napakaliit na piraso ng lupa na meron ang kanyang bahay. So dahil nanggaling siya sa isang bahay na mahilig rin kasi magtanim ng halaman, ang isa ko pang magulang, may mga plot ng gulay, di ba? Mga puno, rinecreate niya yon at na-aksidente siya eh. So, isang araw na nabali yung kanyang balakang at natagpuan na lang siya ng mga kapatid ko na ando sa lupa. So, kung kaya, nung sinusulat niya ang aking gubat, hindi niya na ito naalagaan at from memory na lamang niya rinrecreate yung naging parang connection niya sa mga halamang iyon. Naalala ko ang pagkasulat ng ang aking gubat dun sa particular parts din ng Memory Keepers. Isa sa mga nag-udyok din kasi kay Ashley ay ang memory ng calamansi tree na unti-unting naupos ba ito, Ashley, magmula nung namatay si Lola? Naging barren po yung tree as in wala po siyang fruits for a year. And Yes. kasi usually po, ngayon po nag-bloom po ulit siya. Pero sobrang almost miraculous po na hindi po siya nag-bloom for a year. Almost as if it's mourning with us. So parang ang kaya rin striking sa akin yung that part of the narrative and the poetics is napaka-centered din ng tao sa kanya lang, tao, kapwa-tao. Pero hindi tayo nakikipag-relate masyado sa kalikasan at hindi natin nakikita na may epekto tayo sa kanila at sila sa atin. So, tinatangka ng memory keepers na bigyan pansin yung bond na ito na meron tayo sa kalikasan. Ngayon, baka sabihin nyo, ang corny naman nun, parang narinig na natin yan, di ba? Love the environment. Pero, ang nangyari rin siguro sa ating development bilang mga modern people ay through the cities, hindi ba? Nasira rin yung mga enclaves ng mga puno, maging ang connection natin dahil nga nasakripisyo yung ating pangangalaga sa kanila. Mahabang diskurso pa yan tungkol dun sa kung paano naging isang resource na lamang ang kalikasan rather than co-equals and co-existence sa ating buhay. So with that, let us hear the opinions of